Good day everyone, my name is Gloribel Morabong. My report is about history and development of table tennis. History and development. Karamihan sa mga modern racket sport ay nagmula sa mga ancient games ng Jeu de Paume at Royal Tennis. Jeu de Paume is a French term, ang ibig sabihin nito sa English ay real tennis court. Ang Jeu de Paume ay matatagpuan sa Paris. Ang Jeu de Paume ngayon ay isang center para sa mga modern at postmodern photography at media. Tapos ang Royal Tennis ay same lang din sa Jeu de Paume, isa din siyang uri ng racket sport na nagmula sa England noong panahon ng Middle Ages. Ang table tennis ay na-develop lang siya nang magiging popular ang lawn tennis noong 1880s. Tennis originally was known as lawn tennis. So, marami ang pinagkaiba ng table tennis sa lawn tennis. Like, ang table tennis ay nilalaro sa loob or indoor version, while lawn tennis is outdoor version siya. Tapos, marami pa silang pagkakaiba. Katulad din sa ibang sports, ang table tennis ay nagsimula din sa hindi gaanong seryoso ang paglalaro dahil siguro sa mga kagamitan nila na pang temporary lang din. Noong late 19th century kasi ang ginagamit lang nila sa paglalaro ng table tennis sa England ay mesa din na may nakahilera ng mga books sa gitna tapos takip ng kahaning cigarette ang paddles nila. And then ang bola naman ay yung circle na corks ng bottle of wine ang ginamit. Nagmula ang table tennis mula sa larong Royal Tennis na nilalaro noong medieval era. Royal Tennis also known as real or court tennis. So mula dito, ito ay umunlad bilang isang kakaibang sport na may sariling patakaran at equipments. Noong 1880s, may mga ilang authorities na nagsasabing ang table tennis ay nilalaro ng mga British Army officers na naka-base sa India at South America. Ang sabi, ginamit ng mga official na ito ang improvised equipment tulad sa sinabi ko kanina na gamit para sa table tennis. Tinuring ng ITTF or International Table Tennis Federation na si David Foster ang inventor of the game. Kasali doon ang lawn tennis. Noong 1891, si John Jacques ng London ang nagpasimula ng larong Gosima na gumagamit ng isang bola ng corks ng bottle of wine na ang sukat niya ay nasa 50mm tapos mga paddles na may anyo ng drum at isang 30cm mataas na net. Noong 1901, nagpa-register si John Jacques ng ping-pong bilang isang pangalan ng trade in England. Mula noon, ipinagbili ang mga American rights sa pangalan sa Parker Brothers, pagpapahiwatig na global spread of the game or pagkalat ng laro sa buong mundo. Noong December 12, nabuo ang The Table Tennis Association sa England, followed by the creation of the Ping Pong Association pagkatapos ng 4 days. This highlights to official na pagkilala ng sport. Ang table tennis ay unang dinala sa China through Western settlements na nagpapahiwatig din ng global spread of the game at ang effect nito sa kultural. Noong May 1, 1903, nagsanib ang The Table Tennis Association and the Ping Pong Association at nag-form siya ng The United Table Tennis and Ping Pong Association. Tapos binago ng association ang pangalan nito at naging The Table Tennis Association bago mawala noong 1904. The Hardbat Period and European Dominance. Binuo muli noong 1926 ang The Table Tennis Association at pagkatapos pinalitan ito ng pangalang English Table Tennis Association noong 1927. Ang pagbabagong name ay nagpapakita ng mas mataas na pagpapahalaga sa national organization at pagkilala sa larong table tennis sa England sa panahong yun. Ang ITTF ay itinatag bilang International Governing Body para sa Sport of Table Tennis noong 1926 at mula noon ay nagpapatupad ng mga international competition, setting rules and regulation, promoting the sport globally, and nag-o-organize ng mga events tulad ng World Table Tennis Championship at ang Table Tennis World Cup. Nanalo si Maria Medjanski mula sa Hungary ng women's single title sa World Championships. Ang pagkapanalo ni Maria ay nagpapakita ng pagiging dominant o powerful or ito yung tinatawag ding magaling sa larong table tennis. Siya lang yung magaling compared sa mga ibang competitors sa tournament.
Noong 1994, nagkaroon ng pagbabago sa pangalan ng organization at naging kilala bilang USA Table Tennis. Pinagsama ang US Amateur Table Tennis Association, National Table Tennis Association at ang American Ping Pong Association to form the US Table Tennis Association, pero naging USA Table Tennis pa ito noong 1994. Noong 1936, naging mahirap para sa World Championship sa Prague, Czechoslovakia dahil sa repainted tables, means tumutukoy sa mga mesa na binago ang original na pagkakagawa. Tapos, umiba na ang mga kulay na dahilan ng pagbagal sa paglalaro. Ang naging dahilan na din kung bakit naging mahirap para sa mga manlalaro ang kanilang paglalaro ay dahil sa net na may taas na 6 and 3/4 inches or ito yung 6.75 inches. Kung noon sa 1936 ay mataas ang net, dito naman sa 1938 ay ibinaba ang net. Binaba ito ng ITTF, nagiging 6 inches na lang ang taas nito. Noong 1950 to 1955 ay nanalo si Angelica Rosiano Andelstein mula sa Romania ng 6 na sunod-sunod na pagkapanalo sa women's singles sa World Championship. Mula noon, bawat world champion sa women's singles ay nagiging isang players mula sa Asian. Ang mga bansang Asian, lalo na ang China, sila yung parating nananalo sa table tennis. Si Hiroji Sato from Japan ay maraming natatakot sa kanya dahil sa kanyang paggamit ng isang kahoy na paddle na may makapal na foam sponge rubber na nagpuproduce ng bilis ng kanyang paglalaro. Nanalo siya noong 1952 World Championship na naging kalaban niya si Joseph Kochan mula sa Hungary. Nabanggit din sa pahayag na si Senator Sergio Osmeña, the first president of TATAP, means Table Tennis Association of the Philippines, in-invite niya ang ilang world-class players na sumali sa unang Philippine Invitational of Champions. Noong 1953, ang China ay sumali sa World Championship for the first time. Ang pagsali ng China sa World Championship for the first time ay nagiging mahalaga kasi dito nagpapakita sila ng kanilang entry into the global sporting arena. Ang World Championship ay naging biennial event dahil sa problem sa pag-host ng isang event. Ang biennial event ay isang events or activity na nangyayari every 2 years, meaning isinasagawa lang ito every 2 years. Ginawa nilang 2 years instead of every 1 year para makapagbigay sila ng time sa pag-organize to secure appropriate venues. Si Rong Gotan ay naging unang Chinese world champion. Nanalo siya sa men's single title sa table tennis sa 1955 World Table Tennis Championships. Noong 1959 to 1960, ang ITTF standardized the thickness of 2 types of table tennis rubber coverings, ordinary pimpled rubber at sponge rubber, dahil ito ay nakatulong to ensure fairness and consistency in equipment used by player worldwide. Ang mga goma ng table tennis na may bootleg o tinatawag na pimpled rubber ay ginagamit para kontrolin ang spin ng bola kapag naglalaro. Ang sponge rubber naman sa table tennis ay ginagamit para magbigay ng iba't ibang feelings sa pagtama ng bola at ang kontrol sa galaw nito. Para magbigay ng additional na pag-absorb ng energy mula sa bola ay dapat nagagamit tayo ng sponge rubber. Si Jean-Paul Weber mula sa France ay unang gumamit ng anti-spin rubber sa World Championship na nangyari or ginanap sa Nagoya, Japan. Dahil sa paggamit niya ng innovation rubber na to ay nanalo siya sa World Championship. And that's all. Thank you.